From being observers in the 2025 iteration of exercise Salaknib, the Japan Ground Self-Defense Force and the Australian Army will actively take part in the 2026 iteration of Salaknib. Patuloy na pinalalakas ng Pilipinas ang pakikipag-alyansa nito sa iba't ibang kaalyadong bansa. Sa susunod na taon, sa unang pagkakataon, lalahok na ang Japan Ground Self-Defense Force sa taunang Salaknib exercise sa pagitan ng Pilipinas at Estados Unidos. Nitong Hunyo, niratipikahan na rin ng Japan Diet ang Reciprocal Access Agreement sa pagitan ng Armed Forces of the Philippines at Japan Self-Defense Force, na nagpatibay ng mas malalim na ugnayan ng dalawang bansa sa isinasagawang military drills. Bukod sa Japan, sasabak din sa unang pagkakataon sa nasabing pagsasanay ang Australian Army. Layunin nito na palakasin ang interoperability ng mga hukbong katihan sa iba't ibang aspeto ng operasyong militar. Ayon sa Philippine Army, patunay ito ng mas malawak na multilateral defense cooperation upang mapanatili ang malaya at bukas na Indo-Pacific region. This reflects a broader multilateral defense cooperation and partnership in pursuit for the shared goal of maintaining a free and open Indo-Pacific region. The annual Salaknib deepens the interoperability among the Philippine Army and U.S. Army Pacific and other Core 4 members, while simultaneously reinforcing the Philippine Army's capacity to defend the country against external threats. Ayon sa Philippine Navy, epektibo ang mga isinasagawang maritime cooperative activity at multilateral maritime cooperative activity ng Pilipinas kasama ang mga kaalyadong bansa sa ilalim ng kasalukuyang administrasyon. Bahagi ng estratehiya ng Pilipinas ang pakikipag-alyansa sa iba't ibang bansa upang mapalakas ang pambansang depensa. Sa ngayon, mayroong mga strategic partnership ang Pilipinas sa Estados Unidos, Japan, India, Australia at New Zealand at may aktibong kooperasyon din sa iba pang mga bansa. Malinaw, ayon kay Trinidad, na ang direksyon ng Armed Forces of the Philippines ay palakasin ang depensa ng bansa sa pamamagitan ng matatag at makabuluhang mga partnership. We now have 5 strategic partnerships with other countries, 5 countries. We have elevated our defense relationship. We had the RAA with Japan, India, Australia, New Zealand, Japan, South Korea. Vietnam is coming, it's already there. We have Canada, UK, France is there, Italy, and the other countries who have been expressing or giving statements of support, and not only statements, but actions, sending their ships, their troops, their aircraft to do joint activities with the Armed Forces of the Philippines. Sa ngayon, umabot na sa 12 bilateral cooperation at 9 na multilateral maritime cooperation activities ang naisagawa simula noong 2023. Nitong August 7 at 8, inaprobahan ng Pilipinas at Estados Unidos ang mahigit 500 joint military activities para sa susunod na taon. Sa isinagawang Mutual Defense Board Security Engagement Board sa Camp Smith, Hawaii, lumagda sina AFP Chief of Staff General Romeo Browner Jr. at Indo-Pacific Commander Admiral Samuel Paparo para sa taunang pagsasanay. Kasama sa napagkasunduan ang malakihang military exercises, kabilang na ang Balikatan 2026 at iba pang military training. Muli ring iginiit ng magkabilang panig ang kooperasyon upang mapatibay ang depensa at mapanatili ang peace at security sa Indo-Pacific region. Ryan Lacanlale, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan.